Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong fourth quarter ng 2025. So that's October, November, December. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, Scorpio. Ano yung energy for you? Fourth quarter ng 2025. Wow. Success. Okay, bottom of the deck, the Fool. Oh, there is a new beginning. Very ano kayo ngayon? Anong tawag dyan? Curious, no? Meron kayong mga gustong i-explore, mga bagong gustong alamin, subukan. Naghihintay na lang kayo ng parang go signal na, oy, sige, gawin mo na, push mo na. This is also a new experience. So, maaring ikaw ay umaalis sa iyong comfort zone. Hermit. Iba sa inyo, matagal nyo itong pinag-isipan. You've been reflecting on this. Maaring ang buong taon buong 2025 nagre-reflect ka. Uy, gagawin ko na ba to? Subukan ko na ba to? Try ko na ba? So, finally, gagawin mo na. Pero with caution, no? Kumbaga with precaution, may pag-iingat pa rin. With the King of Swords. Kasi maaring gusto mo nang may magbago. You want to get out of your comfort zone. And sa tingin mo, handa ka na. Which is totoo naman, handa ka na. Actually, matagal ka nang handa. Matagal ka nang handa, iniisip mo lang na hindi ka pa handa. Kasi maaring iba, either natatakot sa pagbabago or nasanay na kayo sa pamilyar sa inyo. Yes, look at that, the Wheel of Fortune, no? You are tapping into your power. So, yung stuck energy mo nawawala na. Nag-a-align ka na sa iyong destiny, sa iyong purpose. Kasi iniisip mo kung ano yung mawawala sa'yo kapag nag-step out ka sa comfort zone mo. Bakit hindi mo baliktarin? Like, isipin mo kung ano yung ma-gain mo, ano yung makukuha mo. Hindi yung mawawala, 'di ba? Kapag nag-step out ka of your comfort zone. So, you also have the Ace of Cups. Some of you related to sa relationship din, na galing kayo sa isang failed relationship, hindi nag-work. And, natatakot ka nang pumasok sa bagong relationship. Kahit naman meron ng potential na partner sa'yo. But I think, no, isipin mo, sige, go na. Ito na yun. 'Di ba? So, you will be open to new experiences. Now, napakaganda ng reading nyo, ng mga cards nyo, ha. So, your overall energy is the Ten of Pentacles. Very productive ang fourth quarter sa inyo. Like, maraming ganap, marami kayong sideline, maraming income, bumubuhos ang kaperahan. Yung iba sa inyo, merong unexpected na pera na darating, pwedeng galing sa family or sa investment mo, na ngayong fourth quarter mo makukuha yung income mo dyan sa investment mo. Now, your challenge is, yung iba sa relationship tong challenge nyo na meron kayong kine-question na intention ng isang tao sa inyo. Maybe because nanggaling ka talaga sa sa mga failed relationships, toxic connections, na yun yung naging dahilan para mataas na yung wall mo. Like,
ang hirap mo nang i-penetrate. Ang hirap mo nang kilalanin, ganon, na parang lagi mong pinupush yung iba, na push away, ganon. So, pero, kahit pinupush away mo to, ito kasi yun eh. Kaya mo siya pinupush away, kasi, natatakot ka na sa nararamdaman mo kasi naaapektuhan ka na ng presensya niya. Romantic connection to sa iba. Some of you naman, this can be an opportunity about your talents, your skills, na natatakot kang subukan kahit magaling ka naman dun, kahit marami kang alam dun. Maaring natatakot ka lang sa judgment ng ibang tao sa'yo na, alam mo yun, minsan, yun yung kinakatakot natin eh. Yung comments ng ibang tao sa atin. Pero kung magpapakatotoo ka, you will be more authentic. Regardless kung ano ang comment or tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi na yun magiging importante kasi alam mo na totoo ka. So, good or bad, lalo na kung hindi maganda, edi ibig sabihin, hindi ka niya naiintindihan or hindi lang kayo vibes or hindi lang siya yung soul family mo, kumbaga, no? Now, your opportunity is to tap into your instinct, your intuition. This is going to help you make decisions better. And also yung emotions mo rin, no? May mga times kasi na masyado mong pinipigil yung emotion mo to the point na it is already affecting your health, yung kalusugan mo. Kasi yung condition ng katawan natin is a manifestation of what we think, what we feel, what we hear, what we understand, what we do. 'Di ba? So, part of that is yung emotions natin. So, you have to regulate your emotion. Meron kang opportunity na ayusin yan, i-manage yung emotions mo. It's okay to cry. Okay lang umiyak. Diba? Sabi nga, it's okay not to be okay. Kasi kung lagi kang okay, maaring there's something wrong with you. Lahat tayo may mga pinagdadaanang challenges. Yan yung magpapatatag sa atin. And, you know, isipin mo na lang, when you look back, kahit na may pinagdaanan kang challenging situation, nandito ka pa rin naman, diba? So, ibig sabihin, kaya mo. Hindi mo kailangang matakot. Now, your blessing is success. Recognition. You will be celebrated. Lalo na't magpapakatotoo ka sa sarili mo. Yun yung pinaka-key. Authenticity is the key to success. Kasi, hindi mo na kailangang mag-pretend eh. Kasi pag nagpe-pretend tayo, parang, ang dami ko kailangang i-memorize, ang dami mo kailangang isipin, i-check. Eh kung ikaw na yan, automatic na yan. Na ikaw, you are presenting yourself for who you are already. And mararamdaman niya ng tao na ikaw ay authentic, totoo, genuine. And you will attract your people, yung mga nagsusuporta sa'yo. Kaya mas madali para sa'yo na ma-achieve mo yung success. Dahil you will be surrounded with the people who cares and supports you, who believes in you, na magpa-power up ng confidence mo. 'Di ba? Now, your money, career, finances, you have the Page of Wands. Mas magiging adventurous ka sa career, sa business. You will try, meron kang gustong subukang bago. Some of you naman, travel opportunities, unexpected. Or meron kang pupuntahan na bansa na never mo pang napuntahan. And you will realize na parang, ang sarap palang pumunta dito sa lugar na to. And that will inspire you to work more, no? To do better in your career, in your business. Or anumang source of income mo. Now, sa relationship, you have the Ace of Pentacles. Some of you are entering a practical relationship. Practical siya kasi alam mo na itong taong to, meron siyang maiambag sa buhay mo. Hindi lang yung parang pabigat siya. If you're in a relationship right now, maaari ring meron kayong mga plano ng partner mo, or even sa mahal mo sa buhay, family mo, to focus also on savings and investment, no? Maaring kayo mag-i-invest. Now, ngayong October, you have the Two of Wands.
This is about decisions or path na available sa'yo ngayon. Maaring hindi lang isa, dalawa, or pwede rin multiple opportunities na nag-open. So, some of you, pwedeng iti-take nyo to pareho, no? Kasi kaya nyo. But, kung isa lang ang pipiliin nyo kung saan kayo mas mag-expand, magkakaroon ng growth. That's why I told you na you are finally stepping out of your comfort zone. Now, pagdating naman ng November, makakaramdam ka niya na parang yung imposter syndrome na yes, you are experiencing success, pero minsan ika-question mo yung sarili mo na, deserve ko ba to? Like, totoo ba talaga to? Baka naman hindi totoo to. Or baka naman niloloko ko lang sarili ko or niloloko ko lang yung ibang tao. Kasi pwedeng yung success na ma-experience mo ay napakabilis or masyadong malaki to the point na you will question your work kung talaga bang yun. You get my point? May mga ganun minsan nagkakaroon ng imposter syndrome kasi nisip mo na baka hindi ko naman to linya o kaya baka hindi naman ako gifted sa ganitong area of life. Lalo na, okay, ganito kasi yan nangyayari yung imposter syndrome kapag isa sa dahilan is kung merong mga taong nagda-doubt sa kakayanan mo or may mga taong naiinggit sa'yo, they will try to bring you down. They will try to mess up with your mind. Sisirain nila yung confidence mo. At yun yung wag mong hahayaang mangyari. Kasi the moment na magpadala ka sa mga comments nila, ganyan, opinion nila, wala. Pati ikaw, sarili mo, magdududa ka na. Magkakaroon ka na ng self-doubt. Okay? So, November can be challenging para sa'yo, but it's also your opportunity to break free from that situation. Now, December, you have the Four of Cups. Darating din yung time na parang minsan kasi kapag na-reach mo na yung success, isipin mo, ano na yung kasunod? Yung bang parang hindi ka na na-excite kasi pataas na ng pataas yung requirement mo. Sabi nga nila, yes, mahirap umakyat dun sa ladder of success, pero mas mahirap yung i-maintain yung level of success na yon. 'Di ba? So, you just have to chill. Chill ka lang. Kung ano man yung mga dahilan naboboard ka, it's okay na magpahinga, give yourself a break. Ganun naman talaga Kaya lang, ang nakikita ko rito is merong opportunity sa'yo na ipipresenta na kung magiging bukas ka, at magiging yung observant ka sa paligid mo. Meron kang susubukan like bagong magbibigay sa'yo ng excitement. Ayan. Progressions journey. Definitely may pag-unlad. Cancerian energy. Oh, abundance. Wow. Nurturing energy. So, yeah, I think yung emotions mo very important na ma-manage mo yan ngayong fourth quarter kasi I think you will experience roller coaster of emotions. Minsan sobrang high, sobrang down, sobrang low, ganon. But overall, there's abundance in your life ngayong fourth quarter. Increase your efforts if you want to achieve your goals. Maari ring magbibigay ka ng pressure sa sarili mo to do better. Yun lang, kapag na-pressure ka na, doon na mahirap gumalaw. Kasi parang alam mo yung feeling na nasasakal ka. Parting of the ways in either romance or business. So, merong maghihiwalay. Itong paghihiwalay na to ay depende sa sitwasyon ninyo. Pwedeng sa family member, cutting off connection, ganyan. Friend. Kasi maaring kailangan mo na talagang umalis sa sitwasyon na yan because it's no longer serving your highest good. Part na yan ng changes sa buhay mo.
merong sitwasyon or tao sa buhay mo na iiwanan mo or aalisan mo because you need to experience change. You are good enough. O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagdating sa times na nagsi-self-doubt ka, you are good enough. Yeah. Work through your fears o yung mga takot mo. I-overcome mo yan. Kasi yan din yung naglilimita sa'yo sa ibang bagay na pwede mo pang ma-achieve. Yung takot. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.